Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's breaking news lang po tayo. Isa pong Senior Armed Forces of the Philippines, AFP officer, ay has publicly withdrawn his personal support for President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ang dahilan niya ay loss of moral authority to lead. Ayon sa kanya ay hindi karapat-dapat na mamuno bilang presidente itong si Ferdinand Marcos Jr. Sino ba itong AFP na to? Siya ay si Colonel ODA Monggao, isang 34-year-old AFP veteran at currently Director of the Training Development Center. Under po siya ng AFP Training Command o TRACOM. At sinabi niya yung kanyang statement sa pamamagitan ng isang social media post. While reaffirming loyalty to the AFP and the Constitution, sabi niya, President Marcos Jr. has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as Commander-in-Chief and govern the Filipino people. At sa kanyang post, sabi niya, sobra na, tama na, mabuhay ang Pilipinas. Okay, Colonel Monggao has held key training and command positions, including leadership roles in the training support group in the 15th Infantry Battalion. His public declaration has drawn attention due to strict military rules limiting political commentary by active duty officers. Okay, so ito po yung post niya. Ito po siya mga kababayan ha. Yan po si Colonel. At ito po yung kanyang post. Sabi niya, Assalamualaikum warak matulahi ta'ala wabarakatuh. Ito yung sinasabi lagi ni Robin Padilla mga kababayan. Ito, hindi ko alam kung ibig sabihin nito. Pero ito po yung sinasabi ng ating mga kapatid na mga Muslim. May the peace, blessing, and mercy of God be upon us all. Effective today, Friday, 9th of January 2026, I, Colonel ODA Monggao, 010933 Infantry, MNSAPA, is withdrawing my personal support to our President and Commander-in-Chief Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sobra na, tama na, the Filipino people is worth fighting for. Mabuhay. Ayan po yung post neto ni Colonel Monggao. Ayan mga kababayan. At nung ipinost po ito ng One TV Philippines, wala pa pong official na response o sagot ang Malacanang, maging ang AFP. Pero ito ngayon lang mga kababayan. Ngayon lang, 15 minutes ago. So mainit-init pa itong balitang ito. Ito pong Philippine Army has relieved. So tinanggal na po an official from his post while investigating allegations that he has withdrawn his support for President Ferdinand Marcos Jr. Army spokesperson Colonel Louis de Maala. O sabi niya, kani-kanina lang. Ito mga kababayan yung detalye. Tinanggal po sa kanyang pwesto. Etong si Colonel OD Monggao. Ito mga kababayan Okay, si Colonel OD Monggao. Ito nga yung kaninang pinag-usapan natin. Kanina wala pa pero ngayon ito na. Tinanggal po siya sa pwesto. Habang siya po ay iniimbestigahan. Dahil po sa aligasyon na nag-withdraw na siya ng support, personal support sa kanyang Commander-in-Chief, itong si Presidente Bongbong Marcos Jr. So siya po ay tinanggal sa pwesto pagkatapos po na umikot po sa social media yung kanyang post. Sa utos po ng Commanding General, ito pong si Colonel Monggao was immediately relieved from post and put into A/U. Ano yung A/U? Under investigation siguro. Status to give way for a thorough investigation by training command, sabi ni De Maala. He said they are also investigating whether it was Monggao himself who posted the alleged withdrawal of support. So ayan mga kababayan. Ang nag-relieve po dito kay
Colonel Monggao ay si Major General Michael Lohico. Siya po yung commander ng training command na nasa break po sa New York. At tinanggal na po bilang commander ng training support group etong si Monggao. Sabi niya na yung kanyang opisina ay nag-reach out dito kay Monggao pero hindi po siya makausap mga kababayan. Investigation is underway to determine possible administrative and legal charges that may be imposed upon him in relation to his online statement. Despite this, he said that Army is still trying to reach Monggao to offer emotional support. O kasi baka nalulungkot lang. Baka na brainwash lang. O baka naman nako. Sana naman wag na bayaran. Ha? Yan, i-reach out nila. Hanggang ngayon, hindi pa sila hindi pa nila ma-reach out o makausap si Monggao. So, habang sila, itong si Monggao ay under his responsibility, pinipilit kausapin ni General Michael Lohico itong si Monggao. Pero hindi nga nila makausap, hindi malaman kung nasaan at hindi sumasagot. Sabi ni Lohico, bilang parang supervisor ni Monggao, sila ay sumusuporta po sa konstitusyon at sa chain of command bilang membro ng Philippine Army. Sabi niya, the Philippine Army remains professional and steadfast behind our mandate, loyal to the Constitution and the chain of command. Alright. At sa kabilang banda naman, itong United People's Initiative. Itong grupo na nananawagan para mag-resign si Presidente Marcos ay nagbigay ng suporta kay Monggao. His words were not rebellion. They were fidelity to the Constitution. In reaffirming his loyalty to the AFP and the state, while withdrawing personal support from the President Marcos Jr., Colonel Monggao reminded the nation of a truth too many fear to say. Moral ascendancy matters. Leadership is not inherited. It is earned daily. The armed forces serve the people, not personalities. Ayan po yung sabi ng grupong United People's Initiative. O sinabi pa nila na pinili ni Monggao na magsalita not for himself but for the Filipino people worth fighting for. Ayan yung sabi ng grupo na gustong pag-resignin si Presidente Bongbong Marcos. So ayan mga kababayan, etong si Colonel Monggao na personally ay umalis at nagbumitaw sa kanyang suporta sa presidente, tinanggal na po sa pwesto at under investigation. Alam niyo mga kababayan, etong ginawa ni Monggao, karapatan niya yan. Wala naman pong pumipigil na tayo mag-withdraw ng support. Kung sa tingin natin ay hindi na tayo kinakailangang sumuporta pa kahit kanino, o di pwede naman wala namang problema ron. Karapatan mo yan. Pero talagang dapat alisin ka sa pwesto. Diba? Parang yung isang pulis na vlog ng vlog. Sino yung pulis na PO1 na vlog ng vlog at DDS na DDS yung dating? Sabi niya, kung ano-ano pinagsasabi niya kay Presidente Marcos, okay lang yun Wala naman pong problema ron. Kaya lang, kung babatikusin mo Presidente na Commander-in-Chief ninyo bilang Philippine Army, bilang Philippine National Police, bilang miyembro ng PNP, mag-resign na lang kayo, umalis na kayo sa pwesto. Diba? Kasi batikos ka lang batikos kay Marcos. Pero pinapasweldo ka ng PNP, pinapasweldo ka ng taong bayan. Anong klase yun? Kung gusto mong batikusin ng gobyerno, o wala ka ng suporta sa gobyerno, sa Commander-in-Chief, umalis ka na sa pwesto mo. Parang si Monggao. Wala namang problema yan karapatan niya yan. Pero dapat, ang ginawa niya, nag-resign muna siya sa pwesto niya. Pagkatapos, saka siya nagsalita. Mas inuna niya magsalita. Sabi naman niya, tapat naman siya sa armed forces, tapat naman siya sa Philippine Army. Pero hindi na siya sumusuporta kay Marcos. Paano nangyari yun? Ikaw ay miyembro ng Philippine Army, ikaw ay dapat sumuporta sa chain of command. Sa Commander-in-Chief, sa Presidente.
So kung ayaw mo nang sumuporta sa presidente, umalis ka na sa pwesto mo. Hindi ka na nga dapat tinanggal eh. Dapat kusa ka nang nag-resign. Mas bibilib ako dito kay Manggao kung nag-resign agad siya. At bumitiw sa pwesto at kasi nga wala na siyang tiwala, parang wala na siyang suporta kay presidente. Mas bibilib ako pero sabi niya, suportado ko ang Philippine Army pero hindi ka na sumusuporta sa sa chain of command. Hindi na yun pwedeng ganon. So, baka pwede pa nga siya makasuhan eh. Depende kung anong kalalabasan ng investigasyon. Pero sa ngayon, tanggal po siya sa pwesto. Siguro siya, on floating status. Habang iniimbestigahan, etong kanyang post. Hindi pa nga sigurado kung post niya to o iba ang nag-post o under investigation din yon. Kasi pwede niyang sabihin na hindi ako nag-post yan. Diba? Ngayon, kung paninindigan niya na siya nag-post, di panindigan niya at umalis na siya sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Army. Di ba? Ganun lang kasimple yan eh. Pagkatapos nun, sumama ka na kay Pokis. Magsisigaw na kayo ni Pokis dun sa kalsada. Di ba? Hindi kasi pwede na nagsasalita ka laban sa Commander-in-Chief tapos nandyan ka pa rin sa command, dyan po sa grupo mo. Hindi pwede yun. Parang yung isang pulis na vlogger na nagbablog pa, naka-uniforme ng PNP. Binabanatan ng presidente. Ano nyo yan? Bossing nyo ang presidente. Pag binabanatan mo ang presidente, binabanatan mo na rin ng PNP. Yung grupo mo. So, dapat, malis ka na rin dyan. So, yan po mga kababayan, update natin Doon sa mga DDS, bayani, itong si Colonel Monggao, Odi Monggao. Pero, tingnan natin kasi under investigation na to at tinanggal na siya sa pwesto. Hindi naman kasi pwede yung ganun eh. Di ba? Kung ayaw mo nang sumuporta sa presidente, lumayas ka sa pwesto mo. Ganun lang yung kasimple. Di ba? Pero karapatan niya yan. Hindi naman natin sinasabi na hindi niya karapatan niya yan. Lahat po ng tao, lahat po tayo, ay karapatan pong mag-withdraw ng support sa presidente. Parte po yan ng free speech. Pero, iba po kasi yung sitwasyon ni Colonel. Si Colonel po kasi ay on active duty pa. So, kung mag-withdraw ka ng support, lumayas ka sa pwesto mo. Di ba? So, yan lamang po muna ang ating update mga kababayan. Abangan natin kung ano ang mangyayari dito kay Colonel Odi A. Monggao ng Philippine Army. Siya po ay tinanggal sa pwesto dahil po sa kanyang pag-withdraw ng support kay Presidente Bongbong Marcos. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Pangabang tayo sa iba pang mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.